Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon. Good morning sa inyo mga Lodi. Sunday morning, grabe news natin ngayon. Alam nyo ba mga Lodi, may nababali-balita na hindi na pala si XRP ang chosen one, mga Lods. No? Iba na pala. Tablado pala si XRP sa Swift. Nako, ang daming ng trash talk na naman. Ang daming mga lumibas. Ang lupit ng mga nag-aabang ng ganun sa XRP, no? Once na may lumabas na ganun balita, boom, tadtara, ano kayo ngayon? Ginagano nila yung mga XRP Army. Ano kayo ngayon? Wala pala kayo, hindi pala kayo chosen one. So, titignan natin, ibabalita natin yan mamaya mga idol, no? So, dito nyo malalaman kung alam nyo talaga yung mga pinasok nyo na crypto, mga Lods. No? Kung nafa-FUD ba kayo o hindi sa crypto na pinasok nyo, inaral nyo ba? Kasi may mga ganyan eh. Halimbawa, binili ko itong coins na to, tapos nagkaroon ng bad news doon. Naku, baka ilipat ko na, bad news pala to. Isi-sell ko na to, bibili na lang ako ng iba. So, ganun yung mga nangyayari, di ba? May mga pangyayari na ganun sa mga investor. Pero kung ikaw, talagang inaral mo yung coins na binili mo o na pinag-investan mo, kahit ano pang lumabas dyan, mga idol, alam mo na yan. Kumbaga, once na inaral mo kasi yun, alam mo na yung future nun eh. Kung once na inaral mo na yung isang coins na yun, alam mo na yung mga susunod na mangyayari sa kanya. O pag kung may mga bad news dumating, siguro maiisip mo din yun once na pinag-aaralan mo siya, di ba? Uy, ito bago mangyari to ah. Pag nangyari to, ano kaya magiging reaction ko, ganun. Di ba? Yung mga ganun. So alam mo na rin yung yung kanyang kumbaga may advance sa ka na mga Lodi. Nakikita mo yung future pag pinag-aaralan mo talaga yung coins mo. So ngayon, merong tinik na lumabas ngayon sa XRP. May mga issue. So itatakil natin yan mamaya. Pero bago yan mga idol, gusto ko lang pasalamatan si Peso Smart. Ayan, super thanks siya sa atin. Ayan. So sabi niya rito, good morning Lods. Pag may bagong upload, auto-watch ako. Thank you sa update. Anyway, na-mention pala Lods yung Concordium. Copy ko to. Last month. Congrats po sa mga nakasabay. Gusto ko lang malaman ulit, insight mo Lods, kung mag-i-exit na ba or waiting to exit sa coins na ito. Thank you po. First off idol, thank you muna no, sa iyong super thanks. No? Pero itong Concordium, medyo wala kasi ako nito. Siguro kung nabanggit ko man ito nung nakaraan, nasama sa news natin, pero hindi na ako sa kanya nag-focus. No? Nagpo-focus kasi ako ngayon sa aking mga yung meron na ako, kumbaga nagbobodega na. Yung mga inaral ko na ng medyo malalim. Kasi yung pag mga bago, halimbawa may lumabas ngayon na bago, Aster, ganyan, bago. So, pag-aaralan ko pa siya, parang ganun, diba? So, ngayon, yung mga bago, medyo hindi ko muna, tawag dito, medyo hindi ko muna sila pinupokusan eh. O hindi ko sila ini-entertain, kumbaga. Na? Doon muna ako sa mga luma ko, mga Lodi. Pero kung sa tingin ko, yung bago goods naman, siguro may chance na tignan ko yan. Yung Aster kasi marami nagsasabi sa akin eh. Pero actually hindi ko pa siya talaga inaaral o tinitignan. Ay kita ko lang sa mga ibang content creator, pinopost nila, ganyan, sinasabi nila yung mga ganito, use case, ganyan. Pero more on, feeling ko kasi yung sa mga pinag-aralan kong coins, kulang pa yung invest ko dun. So, kahit na may mga dumating, hindi muna ako nag-i-invest sa iba. Dun muna ako sa mga una kong inaral. Kasi feeling ko kulang pa talaga yung mga invest ko dun. Dahil alam nyo naman, di ba, gumasos ako. So, nabawasan talaga lahat ng invest ko. So, dun muna ako nagbubudega. Sa mga bago, medyo hindi ko muna sila pinapansin. So, itong Concordium idol, hindi ko, siguro, nakalimutan ko nga ito kung ano ito eh. Sorry idol So pero ngayon kung titingnan natin, ang ganda naman ng chart niya, mga Lods, no? So 1 pesos na siya, max natin. So grabe rin kasi yung kanyang dinrap eh, from 5 pesos. Ano pala to? 2022 pa to, mga idol, no? So ngayon lang siya makaka-recover. 2022, 2023 medyo talagang sobrang flat to, mga Lods, no? Wala siyang ginawa at mas bumaba pa siya nung simula nung 2025, na? Pero ngayong 2020 magka-quarter 4 ng 2025, medyo nakaka-recover siya. Kasi pabulran na eh. Parang ganun yung sa tingin ko dito. Pero kung tatanungin mo ako ng exit dito idol, hindi ko alam, no? Hindi naman ako nagsasabi ng exit o kung kailan bibili at kung kailan lalabas dito sa channel ko.
no, yung mismong tawag dito, specific time, date, no, wala akong ganun mga lodi. Ang sa akin kasi, maski nga ako, hindi ko alam kung ano yung specific date kung kailan ako maglalabas o magbebenta no, basta ang alam ko lang ngayong quarter 4, no, it's either November, December, dyan simula na ako dyan magbubodega pa out, DDCA pa out, di pala bodega pa out, DDCA pa out. No, pag sinabing DCA, hindi yung talagang kuha isang bigayan lang, di ba? Paunti-unti yung kuha niyan, mga lodi. Ganun yung DCA, no? PCA sa atin, peso cost average hindi dollar. So, pasensya na idol, hindi ko masasagot kung kailan ako mag-exit. Idol, lalo na sa coins na yan, no? Hindi ko masasagot. Pero maraming salamat sa iyong super thanks, idol. Na-appreciate ko yan ng sobra. So, ayan. Punta tayo ngayon sa ating crypto bubble. Mga lodi, crypto bubble natin sa day, etong FTN medyo nag-drop ng malaki, 50%. Kabaliktaran ng mix na umakyat naman ng halos 50% din. XPL, may nagtanong sa akin nito nakaraan, hindi ko nasagot kasi hindi ko rin alam to XPL Mga idol, ayoko naman magbida-bida sa hindi ko alam. So hindi ko to masyado pero congrats agad sa mga nakasabay dito. Mga lodi, no? So, pero sa trading, sino yung mga nagtitrade ngayon, mga lodi, no? Kung tutusin, yung Solana lang, Solana ata medyo nag-drop, tama ba? Saan yung Solana? Sa ilalim na. O, ayan. Yung Solana, medyo, maraming nagpost sa Facebook na nag-drop yung Solana. No? Pero Ethereum ngayon, balik ng 4,000. Bitcoin, under 110,000. XRP, under $3 o 2.8 nga. Bumaba pa to dito, mga lodi. Hindi ako nakapag-trade kahapon. Umalis kasi ako, kaya alam nyo na, di ba? Hindi ako kagabi. So ito, bumaba pa siya ng 2.7, no? Parang ito na yung hindi niya na nga inabot tong pinaka weak na to yung 2.68. So siguro strong support na to for me. Strong support to, mga idol. Ayun. No? Hindi ko alam kung bababa pa yan dyan. Linggo pa naman ngayon, baka magkagulatan tayo, no, na magkababa dyan. At yung Monday, no, alam nyo naman yung laging sinasabi ni Tito Vlogs, di ba? May Pulse Move Monday tayo. May Pulse Move Monday daw tayo. Hintayin natin, baka mamaya magkaroon nga ng Pulse Move Monday. Hindi ko alam kung drop yun o pump, mga idol, no? So mamaya tatry ko mag-trade once na bumabato ng kahit mga 50% dito. O yan, mga dito, siguro mga tatry ko lang naman position 2.76. O sabihin mo natin 2.75. Pag nag-drop siya ng 2.75, tatry ko mag-long. Hindi ko kasi alam kung mag-up pa to Baka kasi makabelo rito yan Kaya nailang ako mag-short. Mga lods, no? Ito yung mga itsura na nahirapan ako mag-decide. So, hintayin ko na lang muna, no? Ayoko mag-early position So, ayan. Hintayin lang tayo. So, ayan, mag-news na tayo muna. Mga lods, unang-una, pakita ko lang muna sa inyo to. Kasi, di ba, naranasan natin yung opong, mga lodi. Pero, bago yung opong, di ba, meron tayo nung Nando, yung Ragasa, international name niya Ragasa. Grabe pala nangyari sa China doon, mga lodi. Tignan niyo yung nangyari, mga idol, Grabe. Tanggalin ko na yung sounds, Grabe, mga lods, Ganyan pala yung ginawa ng Ragasa sa China. Nang tatangay ng tao. Sa atin, hindi ganun kaano sa atin, Alam niyo kung bakit hindi ganun kalakas yung hangin sa atin? Kasi marami tayong bundok. Diba? Sa kanila kasi parang open Diba? Grabe kita niyo mga idol Sobrang tindi ng kanilang dinarana sa Ragasa, mga lods, no? Buti na lang hindi ganyan sa atin. So sa China yan. Pagkatapos sa atin sila agad yung sinalabay punta naman tayo dito kasi nakita ko lang to, trending to So tas eto na tayo. Sa Peer and Grid tayo. So nakaraan medyo mas mababa tayo dito, tama ba? 33 tayo ngayon, mga idol. So nasa Fear tayo. Fear.
mga lods, no? Kaya medyo bumaba yung dominance ng Bitcoin ngayon eh. Nasa fear tayo ngayon ha. Tapos eto si Andrew Tate mga idol, no? Andrew Tate just got liquidated on BTC long for $93,000 mga idol, no? So after nyan sabi dito, Andrew Tate is in a competition with James Wynn to see who can get liquidated more. So after neto mga lodi, nag-trade ulit siya. Ito na yung ginawa niya ngayon. Nauubos na yung buhok ni Idol ha. Ay, bagay, kalbo naman si Andrew Tate ngayon eh. Ewan ko saan galing yung picture na to. Sabi dito, Andrew Tate open 655,000. Naka 40x siya, no? BTX long position on Hyperliquid after being liquidated for 93k kahapon. So ito kahapon to mga idol. Ngayon, isang araw pala to. Tapos ito yung kahapon, nag-open siya ng 655,000, no, na long position. Ayan mga idol, no, naka 40x siya. Mga lodi. Ano kaya mangyayari? Saan yung position niya? Wala. Hindi pinakita. Kulang yung kanyang information. So, once na bumaba si Bitcoin, hindi ko kasi alam yung pala kalagay na position yun. Pag bumaba siya, durog ang kanya. Hindi natin alam kung saan siya nakaposition na yung presyo, no? Pero kung kahapon yan, check natin yung price kahapon, no? Kasi kung kahapon yan, medyo makikita natin yung price niya. Naka 40x siya. Ang bagal talaga ng pag naka BPN ako dito sa Converge, ang bagal ng BPN ko. Pero ayan, mabagal lang talaga siya. Pero gumagana siya, mga idol, no? Check natin kung anong araw, anong magkano yung nako. Mukhang bumaba na to ng September 26 siya, 'di ba? Sabihin na natin, nako, kung dito siya position, bumagsak na. Pero kung dito siya position mismo, mga idol, dito siya ngayon eh. Andito siya ngayon, mga lodi. Dito siya naka-position sa 109. Ngayon, once na bumaba to, durog siya. Pero once pero sa tingin ko, baka makarecover na to eh. Dito siya naka-position. Ganda ng position niya dyan. 600,000. Mga lods, no? Ayan. Grabe yan, ha? Ito na. Si Donald Trump, mga idol, nag-post siya sa kanyang Truth Social ng meme na "You're fired", no? Fired niya si Jerome Powell. Si Jerome Powell talagang mainit ulo ni Trump dito. Mga idol, ay sumunod sa kanya, no? So, ayan, nagpapatawa si Daddy. Ito na. Ito na ang ating pinaka main news ngayon. Ang dami ring nag-PM sa akin nito. Ang dami ring nagsabi na wala pala yung Ripple. Di naman pala yan eh. Asa na kayo ngayon, mga XRP Army? Umiiyak na kayo. Mga retarded daw kayo. Sabi si George pa yung nagbalita nito, mga lodi, si Cryptosaurus yan, si George. Sabi niya rito, pero hindi lang naman ito yung news eh. Nag-news din to ng Coin something, Coin Telegraph ba, no? Coin Bureau. Hindi ko na matandaan eh. Sabi dito ni George, mga idol, did Swift just eat Ripple's lunch? Sabi, no? Ripple spent a decade. May ganun pa kasing comment si George. Ripple spent a decade competing with Swift. Now, Swift just leveled up, no? So, nag-level up na daw yung Swift, mga idol. Nakakatawa yung mga ganito eh. The 150 trillion payment giant is piloting blockchain settlement on Ethereum L2 linya. O yan, yung linya daw. Mga idol, check natin yung linya muna, para makita nyo. Linya.
Ito ba yon? Ito yung linya. Nakalagay dito linya eh. Sa Ethereum ecosystem. Itong linya mga idol, lumabas lang siya noong September 10. 18 days mga idol, no? 18 days from now, tama na no? Nakaraang 18 days. 18 days after. Hindi. Nabobobo na ako. Basta nakaraang 18 days mga idol, lumabas tong linya, no? So ayan, bagong-bago mga lodi, fresh na fresh. So lumabas siya $2, ngayon nasa 1.62 mga idol, no? So ayan, no? Ayan na, parang ang daming post dito na pinagmalaki nila to mga idol, no? Yung linya na bagong-bago, no? Pinartneran ng SWIFT. Ayan. Sabi dito ni George, even 1% of SWIFT volume equals 1.5 trillion on-chain flows. That's bigger than all stablecoin payments last year. 27.6 trillion when adjusted for share. Sabi niya, wow, gulat pa si George, ang lupit. May linya, siguro may linya si George. Siguro lang For Ripple, this isn't the end. Gumanon pa, nagpalubag-loob pa siya dito, mga lodi. But it's their biggest test yet. Ayan mga lodi. So, tingnan natin yung mga comment ng mga, syempre magagalit yung mga OG ni XRP Army kasi OG to ng Bitcoin ng Ethereum din, di ba? Kumbaga OG na si George So, tingnan natin. Sabi dito ni Egrag Crypto, kilala nyo na to mga lodi. Minsan dito tayo bumabase ng mga trade, no? At minsan yung chart niya sa XRP talagang sakto, no? Sabi niya dito ni Egrag Crypto, linya is for messaging while XRP Ledger is for settlement liquidity. Start learning, please. You are considered OGs and spreading wrong information make you look ayan na. I respect myself, sabi niya rito. Si King Balex din. You do realize Ethereum EVM is on the XRP Ledger which includes payment settlement, dummy. Sabi niya mga lodi, no? Sabi dito ni Time Travel, there is nothing like XRP Ledger mga idol. Ako naniniwala rin ako doon kasi XRP Ledger pinakamalupit na technology sa akin ngayon to. Wala pang papalit diyan mga idol. No, ngayon kung gagamitin ng SWIFT 'yon, ang kulit pala nila, no? Parang gumamit sila ng tayo nila ng maganda, parang ganoon 'yan Pero hindi 'yun yung natin Check natin dito. Sabi dito ni Cortranian DNA, this isn't a threat. It's the ultimate validation, sabi niya rito. SWIFT move blockchain proves the entire legacy system is obsolete. No? They aren't eating Ripple's lunch. They're admitting the entire restaurant needs to be rebuilt. This is bullish for the entire digital utility space, especially XRP. The market is massive. A 150 trillion market cap. Adopting blockchain doesn't shrink Ripple's opportunity. It expands the total addressable market for everyone. This is a tide that lifts all boats. XRP Ledger's unique advantage. SWIFT is experimenting on an L2. Ripple has a battle-tested purpose-built ledger for institutional settlement with proven speed, low cost, and regulatory clarity. The real competition, the fight was never Ripple versus SWIFT. It's legacy efficiency versus digital efficiency. SWIFT just conceded that digital efficiency wins. Ayan They didn't kill the thesis. They proved it correct. The race to replace the system just got real. Ako mga idol ako kung tutusin doon din ako kasi ang hirap kasi sabihin kasi maraming umaasa na magiging partner ng kumbaga makukuha ng Ripple yung SWIFT, yung ganito ganyan. Kasi yung SWIFT mga idol, destiny na yan napalitan ng Ripple. Hindi yung Ripple, hindi nila kailangang umasa diyan kung ano yung desisyon ng SWIFT for me. No, kasi sila parang sa akin papalitan din nila yan Ganon, 'di ba? So, yun yung sa akin dito mga lodi, no? So, punta tayo dito. Sabi dito kasi mga idol,
tungkol sa ito, basahin ko na to. A lot of question on Swift pilots with Ethereum L2 linya. Let them build, sabi dito ni Blackstone Capitalist, no? Let them build, pabayaan nyo lang. Strategically, all on-chain value flows will eventually touch liquidity layers like XRP that manage settlement and efficiency. No, ayan, no? So pabayaan nyo lang. No, may kita naman natin yan eh. Exactly, sabi dito niya ulit, no? Let them build the apps. We're holding the bedrock. Swift's pilot is a proof of concept for a single corridor. XRP Ledger is being positioned as the global liquidity layer that settles the final value between all these experimental networks. The strategic vision is clear. Multiple chains for specific use cases with XRP as the neutral, high-speed settlement asset connecting them all. They're building roads. XRP is becoming the interstate highway system for value. Oh, not advice daw yan, mga Lodi. Do your own research. Sabi pa nga dito. Pero kasi may nag-post na ito. That pala naligo to. Sabi dito, ni Whale Insider, working stablecoin on chain messaging using linya. Ayan dito sabi, no. Ngayon, nagsalita si Gregory na nasa Swift ata siya, mga idol, no. So sabi niya, we never wrote that Swift was going to launch a stablecoin on linya. We wrote that Swift was considering launching a stablecoin without mentioning a particular network. Please read more carefully before tweeting nonsense. So, ayan mga idol, no? Hindi nila sinabi yung linya. Pero, malay nyo nga, linya. Marami na nag-post ng linya. Eh. Sabihin na natin, sige, linya na, kung gusto nyo. So, sabi dito ni Egrag Crypto ulit, so you're telling me this linya will be used by Swift for what exactly? Kasi yung linya talaga, mga idol, parang ang pinaka-priority niya is for messaging. Hindi siya for liquidity. Di ba? Oh, for messaging, sabi. What about settlement and liquidity? So it is like upgrading iPhone 8 with iPhone 8. Hehehe, sabi niya gano'n. Ripple will be replacing Swift. Oh, 'di ba? Kumbaga hindi na sila kumbaga ang pinaka-post na papalitan na ng Ripple yung Swift eh. Pero syempre, hindi yun basta-basta, hindi natin alam mga idol kasi napakalaki na ng Swift eh. 'Di ba? Pero yung kung technology lang pag-uusapan, yung Ripple mga idol, yung technology ng Ripple pinaka siya ngayon eh, pinaka maganda, pinaka mabilis, pinaka mura, scalable sa lahat. Tapos, ito, bago lang, September 10. Wala pa siyang nabibuild na rails. Parang ganon. Yung Ripple, ang dami na, kumbaga sa trend, mga idol, nakalatag na lahat ng mga release. Para daanan. Yung linya kagagawa lang. Di ba? Saan siya tatakbong release? Sa release din ng Ripple. Parang ganon eh. Di ba? So, yung Ripple, dekada na nilang binuo yung mga release ng pagkakonekta ng lahat, mga idol, di ba? Ngayon, kung gagamitin yung release nila, dun natin malalaman yan. Di ba? Gumawa muna kayo ng release nyo, parang ganun. Parang ganun lang, mga idol, Oh, di ba? September 10 ka lang lumabas, eh. Siyempre, yung gagamitin niya malamang sa Ethereum. Sasabihin ng iba, Ethereum, yun. Matagal na yun, Di, tignan natin. Ganun lang naman yun, eh. Mga idol, eh. Tapos eto na nga breaking Eric Trump, everything will be tokenized. BlackRock has already confirmed that will tokenize asset on the XRP ledger. So BlackRock na nagsabi noon, mga idol, na ito tokenize na nila halos lahat sa XRP ledger. So pakinggan natin sinabi dito ni Eric. Yeah. Well, Eric, you said you were on the first yard line when it comes to Bitcoin and crypto in this entire space. How do you see it, for instance, like reshaping real estate? Do you see the tokenization of everything, or what do you see the next 5 years? Tokenization of everything. In time. I mean, it might not all happen in the next 5 years, but listen, we're seeing a Trump Tower, right? Very famous building, probably everybody on Earth has heard of Trump Tower. Heard of it, yeah. In some way, shape. So, tokenization of everything, ayun yung sinabi dito ni Eric Trump, no? Ito pa yung sinabi niya na isa, mga idol, no? Pakinggan natin. And we got into this new world because we needed to find a new solution for modern day finance. And you start realizing how antiquated the banks are, how broken they are, how slow they are, how costly they are. What do you still need them for? You say you do need traditional banking. So Becky, in time, I actually think that there's nothing on the blockchain that can't be done better, faster, more transparently. Why is it if Laura and I go out to get a mortgage on a home,
It takes us 120 days. Why is it that every week, Becky, I'm waiting at 5 o'clock to send out a Swift wire transfer. And if I don't get it out by 5, or if I don't receive it by 5, congratulations, somebody doesn't get it until the following Monday night or Tuesday. Our financial system is broken. And then, by the way, our financial system literally taxed 50% of the people in this country, and now they're making up for it. Now they're kind of reversing course. But eventually you don't think you'll need traditional banking for any of that, but you do need it now for some of those things still? Well, listen, you need payment rails, and I think stablecoin and a lot of other things is obviously picking up the slack. I think you're going to see that in a very, very big way. And I just think you're going to see modernized finance, which turns into 24/7. Sabi dito mga Lodi, Trump declares that cryptos like XRP will either replace or partner with banking giants including JP Morgan Chase. 196 trillion poised to move into the XRP ledger through real token, no? O, ayan na mga Lodi, no? So sa akin, yung sinabi dito parang sinasabi niya dito, asan na ba yun? Dito banda yun eh. To send out a Swift wire transfer. And if I don't get it out by 5, or if I don't receive it by 5, congratulations, somebody doesn't get it until the following Monday night or Tuesday. Kasi yung traditional financial, mga idol, financial system is, kunyari, di ba, walang pasok pa, walang pag weekend sarado. So, may oras, hindi siya 24 hours, hindi siya anytime. So, kailangan mo pang hintayin, di ba? Kailangan pang hintayin, tas sobrang tagal pa, tas sobrang mahal pa. Our financial system is broken. And then, by the way, our financial system literally taxed 50% of the people in this country, and now they're making up for it. Now they're kind of reversing course. But eventually you don't think you'll need traditional banking for any of that, but you do need it now for some of those things still? Well, listen, you need payment rails, and I think stablecoin. You need payment rails. Oh, diba? Yung ating A lot of other things is... ayun yung binild ng Ripple, mga Lodi, yung mga rails, mga idol. No, so lahat yan, kumbaga hindi lang nila sinasabi, pero parang XRP o Ripple technology na yung sinasabi nila dyan eh. Oh, eto na, October na, ilang araw na lang, mga idol. Lahat ng mga, halos lahat, no, hindi naman lahat, halos lahat kasi may November din eh. Halos lahat ng mga deadline ng ETF, no, ng XRP is October, mga idol, no. So next Friday meron na, no, sa Grayscale. Oh, hintayin na lang natin 'yon, mga lods na. So ayan ha, nasagot ko na yung mga tanong. May mga PM pa kasi sa akin tungkol dito sa linya. So kayong bahala, mga idol, no. Hindi ko naman sinasabing mali sila, tama kami, tama ako, no. Do your own research, no. Hindi ko kahit kailan hindi ko sinabing bumili kayo ng kahit anong coins, kahit ng XRP o kahit anong coins. Hindi ko sinabi 'yon kahit kailan, mga idol, no. Lagi ko sinasabi, huwag kayo umasa sa akin bumili, magbenta o mag-hold ng coins. Do your own research. Di naman ako financial advisor eh. Isa lang akong lasenggong nagbabalita everyday sa inyo, no. Kasi ako syempre may link tayo sa crypto na gusto natin ng mga updates. Minsan walang update yung mga idol natin. So naisip ko, ako na lang mag-update sa mga katulad ko naghihintay ng updates. Diba? Ako na lang mag-update sa mga everyday, no, sa kanila, sa mga naghihintay, no, para hindi sila nahuli sa balita. So ngayon, ito yung pinaka main news natin na hindi pala XRP daw, linya daw. Nung sinabi pala ni Egrag Crypto, kung babasahin mo yung about linya, sa messaging pala ito, mga idol, no. So kayong bahala, mga lods. Nasabi ko nga sa inyo, hindi na ako mafafad sa XRP kasi inaral na yan, no. So dun yun, sabi ko nga, dun yung makikita kung alam nyo talaga yung ininbisan nyo, yung pinaglaanan nyo ng pera nyo, no. Kasi maraming nangyayari yung ganyan eh, na dahil lang may lumabas na bad news, bibenta na nila yon, tapos lilipat na sila sa iba. Tapos bandang huli makikita nila, uy, tumaas yung iniwan ko Kala ko ba may bad news doon? Nangyari na sa akin yan, mga idol. Alam niyo kung saan coins? Sa Solana. No, kasi nung meron akong invest sa Solana dati. Ang laki nga ng invest ko sa Solana noon. Tatlo yan eh. Cardano, Polygon, Solana. Ayan, sila, no? BNB pa. O yun, apat pala sila noon. Nung unang pasok ko noon, ngayon yung mga nilagyan ko kasi sila yung mga sikat eh. Tapos, nangyari yung FTX, no, yung FTX crash, si Sam Bankman-Fried. Tas nalaman ko na
napakadaming Solana ni Sam Bankman-Fried, tapos bumagsak yung Solana nun eh. Ito sa inyo. Umabot ng 500. Bumagsak si Solana nun. Ito ba yung Solana? Ng 500. Ayun, banda dito eh, no? Ayun, no? 500, no? So, nagbodega ako niyan nung pinaka nasa baba. Siguro bumili pa ako ng half ng aking invest. Tapos, nung umangat siya sa... sorry. Nung umangat siya dito, na bandang mga 1.3, 1.4, alam ko 1.4 yun eh. O, mga 1.4, nag-take profit na ako kasi tuloy-tuloy yung bad news sa kanya nun eh. Nasasangkot siya sa FTX kay Sam Bankman-Fried. Iniwan ko na siya. No, nilipat ko na lang yung profit ko sa kanya sa Cardano tsaka sa Polygon. Tapos bigla siyang lumipad ngayon taon. 2024 pala nung sumunod na taon. Lumipad siya, sising-sisi ako nun. Kaya sabi ko, inaral ko naman si Solana kasi nun eh. Sabi ko, goods naman si Solana. Ba't ganun? Ba't bumaba siya? Tapos yun, pinakita sa akin kung bakit siya goods. Ayan, naiwan niya na ako. Mga Lodi. Sayang, ang laki sa rin ng profit ko niya. No? Ilang X yan. No? From 500 pesos to 11,000, sipin niyo yun. Pero nangyayari talaga yun sa mga investor tulad natin. No? So, kaya ang ginawa ko nun, hindi ko iniwan si XRP nun. Dahil talagang inaral ko siya, sabi ko, goods to, ang ganda nito. So, hindi ko siya iniwan. So, yun, nag-profit ako sa kanya, di ba? Isipin nyo, from 0.5 naman ako, di ba? .5. Di naman 0.3. Dito na ako banda. Ayan, 0.5 naman ako dyan. 0.3. Kasi nagbubodega na ako dyan eh. 2023 na to eh. Ito na yung bumili na ako ng 4 sila eh. Ayan eh. Tapos, ayan, nagbodega na ako dyan. 0.5 and then, yun na, lumipad na. So, nasama na ako sa kanya. Dito, nakabawi naman ako dito ngayon kay XRP. Dahil hindi ko siya iniwan. Yung Solana, iniwan ko eh. Kaya sinaktan ako eh. So, ganun yung nangyari mga idol. So, kayo, do your own research. Siguro, based on experience, malalaman nyo na din yan. Kaya sabi ko nga eh, iba-iba yung experience ng mga content creator na pinapakinggan natin. Kaya iba-iba rin yung opinion nila. Depende sa coins na hawak nila. So, dapat kayo, alam nyo yung pinasok nyo, ay inaral nyo yung coins nyo, na-experience nyo yung mga nangyayari sa coins nyo. Kayo nang bahala magdesisyon. Huwag nyo tatanungin sa mga content creator, ano ba, alis na ba ako, ganito na ba ako, ba't ikaw ganyan, ba't ako ganito, ganyan. So, pera mo, desisyon mo yan mga Lodi. Kasi kung tutusin, pag natalo ka, hindi ko responsibilidad yan. Pag nanalo ka, hindi ko rin responsibilidad. Parehas lang yun. Diba? So, do your own research, mga idol. Good luck sa atin dito sa mundo ng crypto. Sana na-enjoy nyo yung ating video. No? Mamayang gabi, tatry ko mag-upload, no? Kasi birthday ng airmat ko eh. So, hindi ko alam kung anong mangyayari mamaya. So, sana makabawi tayo mamaya. Kung wala, bukas na lang umaga, mga idol, no? Pero, sana enjoy nyo yung video natin. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo. Huwag nyo kalimutan i-like yung video natin. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. At syempre, kung wala kayong crypto exchange, check nyo yung link dyan sa baba ng video natin. May bonus dyan, tsaka discount sa mga link dyan. Salamat sa inyong lahat. Magandang araw at What's up, subscribe to Clovis TV, subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's the link in the description. Also, if you don't subscribe to me, I will become this guy with claw hands.